Salamat! Welcome sa Jewish World Weekly sa I24 News English. Ako si Emily Francis. Tuwing linggo, tinututukan natin ang mga kwento, issue at personalidad na mahalaga sa mga Hudyo dito sa Israel at sa buong diaspora, ang pandaigdigang komunidad ng mga Hudyo. Narito ang mga pangunahing balita tungkol sa mga Hudyo ngayong linggo. Panurin ninyo. Isang lalaki sa California ay sinentensyahan ng 1 taon sa kulungan at probation dahil sa pagkamatay ni Paul Kessler, isang protester na Hudyo. Umamin si Luay Abdel Fattah al-Naji ng involuntary manslaughter at battery matapos ang insidente noong Nobyembre 2023 sa magkalabang pro-Israel at pro-Palestinian rally sa Thousand Oaks. Ayon sa taga-usig, tinamaan ni al-Naji si Kessler ng megaphone kaya ito natumba at tumama ang ulo sa semento. Namatay ang 69 anyos na Hudyo kinabukasan dahil sa matinding trauma sa ulo dulot ng malakas na puwersa. Kinundena ng pamilya ang magaan na sentensya. Sinimulan na ang pagpapanumbalik ng pangunahing sementeryo ng mga Hudyo sa Damasco bilang bahagi ng muling pagbuhay sa pamana ng mga Hudyo sa Syria matapos bumagsak si Bashar al-Assad. May daan-daang libingan ang sementeryo at hindi nasira noong digmaang sibil, ngunit matagal na itong napabayaan. Unang yugto, paglilinis at pagkukumpuni ng libingan, pagsasaayos ng pader, ilaw at security camera na matatapos sa susunod na buwan. Umabot na sa 100 taong gulang ang alamat ng komedyang Hudyo na si Mel Brooks. Ipinanganak bilang Melvin Kaminsky at lumaki sa pamilyang Hudyo sa Brooklyn. Pagkatapos niya magsilbi noong ikalawang digmaang pandigdig, nagtagumpay siya sa telebisyon, stand-up at pelikula dahil sa matapang na satire niya. Kilala siya sa The Producers, Blazing Saddles at Young Frankenstein, mga pelikulang tumutulig sa mga Nazi, pagkiling at kapangyarihan. Dumarami pa ang namamatay dahil sa nakahihindik na magkakasunod na 2 lindol sa Venezuela na may higit 2,000 kumpirmadong patay. Habang lumilipas sa mga araw, lalo pang nababawasan ang pag-asa na may makitang mga nakaligtas. Malaki rin ang epekto ng lindol sa komunidad ng mga Hudyo sa Venezuela. 3 miyembro ng komunidad na may 5,000 katao ang kumpirmadong nasawi, ilan pa ang nawawala, at 12 ng pamilya ang nawala ng tirahan. Kasama natin ngayon mula sa Caracas si Roberto Mishkin, ang presidente ng Union Israelita de Caracas, ang pinakamalaking kongregasyong Ashkenazi sa bansa. Kumusta at salamat sa iyong pagdalo. Alam kong marami kang inaasikaso ngayon. At gusto kong simulan sa, alam mo, kumusta ang lahat? Alam kong talagang nasa gitna pa rin tayo ng sakuna ngayon. Kumusta? Magandang araw sa lahat. Salamat sa pag-imbita sa akin. Talagang naging isang kalamidad ito para sa amin. Isang bansa na mahigit 20 taon nang dumaranas ng matinding krisis sa ekonomiya at politika. Ang mangyari ito ngayon talagang napakabigat. Buti na lang, mababa ang bilang ng namatay sa atin. Napakalaki ng emotional na epekto nito sa komunidad. Maisip ko yon. Pero araw-araw, Pero may nakapansin ba? Nakita mo ba na mangyayari yon? O parang sunod-sunod na dagok lang ba ito? Hindi ko maisip. Naranasan ko rin ang lindol sa amin at natakot ako lalo na sa Northridge na lindol, lalo na kung magkasunod pa. para sa amin, hindi yon dalawang magkasunod, kundi parang isang napakahabang lindol lang. Walang nakakaalam na mangyayari ito. Wala kaming naramdaman kahit anong lindol. Bigla na lang itong nangyari. Wow, alam natin na 10,000 pa rin ang nawawala. Pero pag-usapan natin kung paano tila pinagpala ang komunidad ng mga Hudyo doon dahil hindi doon karami ang namatay. Sa tingin ko, ang Caracas sa kabuuan ay pinagpala. Kami, kumiisipin na noong 1967, nagkaroon ng matinding lindol sa Caracas na talagang nagwasak sa lungsod. Maaring mas ligtas na yon ang paraan ng pagtatayo nila ng mga gusali. Kami ang lumang kapitbayang Hudyo na tinatawag na San Bernardino ay labis na naapektuhan. At ang silangan bahagi ng lungsod, Chacao, Chacabuco, Tamira, Los Palos Grandes ay labis din na naapektuhan. Sabihin na lang natin sa Chacabuco, 5 lang ang bumagsak na gusali, pero 12 dosenang o daan-daang gusali pa ang maaring kailangang dumikas. Ganoon din sa San Bernardino. Nagkaroon kami, kung tama ang aking alaala, ng 3 gusali na bumagsak. 3 lumang gusali lang yon, pero marami pang gusali na hindi na mababalikan ng mga pamilya
para tirhan. Tama. Ibig ko sabihin, sa inhenyeriya, dapat talagang suriin kung anong pinsala ang nangyari. Tama. Ipaliwanag kung paano tumutulong ang sinagoga bilang komunidad sa pagbibigay ng serbisyong makatao, pagkain at supply. Kami ay isang organisadong komunidad. Ang mga komunidad na Ashkenazi at Sephardi ay nagtutulungan at nagkakaisa. Kami ay magkapartner sa karamihan ng institusyong pangkomunidad tulad ng JCC, Paaralan at Beit Avot. Lahat ay pinapatakbo ng dalawang komunidad na magkasama sa ilalim ng Balakay-il o payong na samahan. Kaya halos sa unang araw pa lang, meron na kami mga emergency protocol na nakahanda para matulungan kami makatugon. Hindi talaga kami nagpaplano para sa lindol, pero komplikado ang bansa nito. Kaya ang aming betasyon ay napakaayos at ang aming komunidad ay napaka-organisado rin. Alam nila na sa oras ng emerhensya, may dalawang malalaking lugar ng pagtitipon sa lungsod. Ang aking institusyon at ang JCC. Kaya agad kaming pumunta sa aming mga institusyon. Binuksan namin ang mga ito. Nagsimula kaming tumanggap ng mga refugee. Noong Miyerkules, ika-24 ng hatinggabi, nagtipon kami sa Emergency Council para simulan ang pagpaplano at tukuyin ang mga kailangang gawin sa mga susunod na araw at linggo. Wow, oo, Auren. Alam naman natin ang nangyari sa mga komunidad ng Hudyo sa Venezuela nitong mga dekada, simula pa noong panahon ni Chavez. Nakakatakot isipin, kaya kailangan maghanda ng emergency na hakbang laban sa posibleng anti-Semitism at kidnapping. Alam nating naging kakila-kilabot ito. At alam mo, kinailangan din naming harapin ang pandemya bilang isang komunidad. Nagkaroon kami ng halos 1 linggong blackout sa bansa na kinailangan naming agad tugunan. Kaya lang nagkaroon kami ng karanasan pero naging swerte ito para sa amin na yon dahil mabilis kaming nakapag-react. Maraming salamat. Nagpapadala kami ng pagmamahal mula Israel. Salamat, Roberto Mishkin. Salamat sa pagtanggap sa amin. Pinangunahan ng Jewish Agency, North American Jewish Organizations at pamahalaan ng Israel ang inisyatibang nangakong magtayo ng 1,000 bagong bahay sa kanlurang Negev, Katimugang Israel. Isang seremonya ang ginawa sa mga pamayanang nasa paligid ng Gaza sa komunidad ng Ein Harod na nasa hangganan para simulan ng ambisyosong proyekto. Hindi naging ayon sa inaasahan ang kaganapan. Heto ang ulat ni Joe Brown ng I-24 News English. Unang yugto ng muling pagtatayo ng mga komunidad sa hangganan ng Gaza, 2 taon at kalahati matapos ang massacre. Nagtipon ang mga lider ng Hudyo mula sa Hilagang Amerika at iba't ibang panig ng mundo bilang bahagi ng Board of Governors ng Jewish Agency sa Kibbutz Ein HaShlosha para sa isang seremonya ng paglalagay ng panulukang bato para sa isang ambisyosong proyektong konstruksyon. Pinundohan ng pamahalaan ng Israel, mga pilantropo at organisasyong Hudyo, layunin ng plano na magpatayo at muling itayo ang 1,000 bahay sa kanlurang Negev. Sa Ein HaShlosha, kung saan pumasok ang 90 terorista at 4 na Israeli ang napatay noong Oktubre, 7 itinatayo na ang unang 46 na unit. Sinisimulan natin ang seremonya ng paglalagay ng panulukang bato para sa pagtatayo ng 1,000 bahay pagpapalawak ng 20 kibbutzim. Bawat isa ay magkakaroon ng humigit kumulang 50 bagong bahay. Ang tagumpay ay ang patuloy na pagtatayo, patuloy na pag-unlad, pagdadala ng 1 milyong Judidyong imigrante mula sa iba't ibang panig ng mundo at patuloy na rehabilitasyon ng timog at hilaga ng Israel. Sinabi ni Al-Almog na gusto niya na madoble ang populasyon ng mga pamayanang nasa paligid ng Gaza, lalo na gamit ang Jewish Agency para magdala ng mga imigranteng Hudyo sa Israel at sa mga komunidad na winasak noong Oktubre 7 na may dagdag na simbolismo. Hindi ito tungkol sa pabahay, tungkol ito sa diwa. Ang huwarang lipunan ay isang ganap na tagumpay. Hindi ito sa larangan ng digmaan. Tungkol ito sa pagsusumikap na maging mahusay sa bawat larangan. At kasabay nito, huwag kalimutan ang pinakamahihina sa ating lipunan. Bigyan sila ng pag-asa. Ang mga naulila, ang mga bihag, ang pamilya ng mga bihag. Bitawan mo siya! Bitawan mo siya! Tumingin ka sa akin! Nagpahayag ng saloobin isang naulilang kapamilya sa seremonya. Habang nagsasalita si Bezalel Smotrich, sumigaw si Eyal Dachel, ama ni Ronnie, isang IDF observer na napatay noong Oktubre 7, at kinuwestiyon ang finance minister sa mga pagkukulang ng gobyerno bago at pagkatapos ng pag-atake. Dapat maunawaan ng lahat ng Hudyo sa mundo
na ang gobyernong ito ay nagdudulot ng sakunang hindi na mababawi sa estado ng Israel. Hindi mo ako mahal. Kung mahal mo ako, pinrotektahan mo sana si Ronnie. Nasunog si Ronnie. Hindi mo ako pinoprotektahan at hindi mo talaga ako mahal. Isa si Eshel sa iilang nagprotesta sa pagbisita ni Smotrich dahil marami ang hindi kontento sa kakulangan ng pananagutan sa nangyari noong Oktubre 7. Kahit bihira para sa ministro ng gobyerno na harapin ng publiko at hindi makaalis, nagpatuloy pa rin si Smotrich. Nagsalita siya tungkol sa $330 milyong na grant na inilaan ng gobyerno para sa inisyatibo ng Jewish Agency. Karamihan ng perang nalikom para sa proyekto ay galing sa mga donor at group fundraiser, lalo na mula sa mga grupo sa Chicago at Florida. Sa panahong sukdulan ang pagkakahating politikal, kahit sa loob mismo ng mga partido, nananatiling matatag ang suporta ng mga grupong Hudyo para sa Israel. Sa kasaysayan natin, lagi tayong nagkakabahabahagi. Pero ngayon na mahirap ang sitwasyon, kailangan nating magkaisa. Sa tingin ko, ito ang ibig sabihin nito. Para sa amin sa mga komunidad ng diaspora, kinilabutan kami sa nangyari. Isang karangalan ito, pero obligasyon din na tumulong sa muling pagtatayo. Habang unti-unting bumabangon at pinoproseso ng Israel at diaspora ang mga nangyari noong Oktubre, 7 sa kanilang bilis. Pinagsisikapan ng Estado at mga grupong Hudyo na muling itayo ang mga komunidad sa hangganan ng Gaza bilang pag-alala sa mga nasawi at para sa mga susunod na henerasyon. Ang susunod nating panauhin ay aktivista at filmmaker na naglalakbay sa mundo para makipag-usap sa mga bumabatiko sa Israel at mga Hudyo. At gumao rin siya ng isang napaka-convincing docu-series na nagpapakita na daan-daang milyon ang hindi kailanman nawala. 2 taon na mula nang simula ng aming grupo ang proyekto na dodokumento sa mga hindi kilalang komunidad ng mga Hudyo simula sa kontinente ng Aprika. Ang kwento ng mga tribo ng Israel ay naipasa bilang alamat sa maraming henerasyon kahit na ito ay tunay na nangyari. Paano ko ang sagot kung sino sila ay nagmumula sa kamalayan ng sangkatauhan? Matapos ko na ng pelikula sa siyam na bansa sa Afrika at dumaan sa 3 linggong pagkidnap at iba pang pagsubok, mas kailangan namin na yun ang suporta ninyo para matapos ang We Were Never Lost. Torah temima, Torah tadunay temima! Torah temima, Torah tadunay temima. At sobrang saya namin na makasama si Rudy Rockman dito sa studio. Salamat sa pagpunta mo dito. Siyempre, masaya ako nandito. Matagal na kitang sinusubaybayan. Ilang taon mo nang inilalaan ang sarili mo sa paksang ito at may kakaibang kwento ka rin. Ikwento mo kung paano nagsimula ang We Were Never Lost at bakit mo naisip na kailangan mo itong gawin. Madami talagang kwento nagsisimula sa Chabad House. Noon, estudyante ako sa Columbia University sa New York. Nasa Chabad House ako noon nang lumapit ang isang babaeng dating estudyante sa rabbi, bitbit ang malaking kipa. At sinabi niya na nakuha niya ito mula sa Afrika. Para sa akin, nung narinig ko ang tungkol sa mga Hudyo sa Afrika, ang naisip ko agad ay mga Hudyo sa South Africa, mga Hudyo sa Ethiopia, o mga Israeli pagkatapos ng serbisyo sa militar, o mga negosyanteng dayuhan. At inilabas niya ang kanyang telepono na may mga larawan ng mga itim na Hudyo na nagsusuot ng tefillin, pinag-uusapan si Mashiach at gustong sumali sa hukbo ng Israel. At talagang namangha ako, paano nagkaroon ng iba pang miyembro ng ating pamilya na hindi pa natin naririnig kahit kailan? Napagtanto namin na ang 16 na milyong Hudyo ngayon ay mula sa 2.5 tribo, Yehuda, Binyamin at kalahati ng Levi. 12 tribo tayo. May siyam at kalahating tribo ng Am Yisrael na hindi pa nakakabalik at nasa iba't ibang panig ng mundo, Africa, Asia at South America. Layunin ng proyekto naming ibalik ang kanilang mga kwento sa kamalayan na yon. Muling pag-ugnayin sila ng tama at maitayo kung ano talaga ang dapat maging Israel. Kung meron kang isang sisidlan, basagin mo ito, durugin sa maraming piraso, gusto mong buuin ulit para kaya nito maglaman ng tubig para hindi ito tumagas. Kailangan mo ang lahat ng piraso doon. At ang ibig ko sabihin, alam natin dahil lahat ng ating mga propeta mula kay Rambam pababa ay nagsasalita tungkol sa mga nawawalang tribo. Ibig ko sabihin, isa rin sa mga layunin ng pagpunta sa Estados Unidos ay ang pag-aakalang matatagpuan nila roon ang mga nawawalang tribo. Pag-usahan natin ang Africa dahil malaki ang interes dito, lalo na sa patunay na maraming bansa sa Africa ay nagmula sa pagkawasak ng ikalawang templo. Ipaliwanag mo ito. Alam na natin ang tungkol sa Beta Israel, mga Hudyo sa Ethiopia. Kung may mga komunidad ng Hudyo malapit sa Israel, mas malayo ang Amerika kaysa Afrika. Meron pang ibang komunidad na kumalat sa iba pang lugar. Kung bibisita ka sa South Africa, Zimbabwe o silangang baybayin ng Tanzania, may mga Hudyo mula Yemen na pumunta ron.
Meron silang mahahabang Yemenite shofar na gawa sa kudu, isang antelope na matatagpuan lang sa Africa at wala sa Yemen. Kaya nagkaroon ng maraming rutang pangkalakalan mula sa mga Hudyo ng Yemen na nung dumating ang Islam at sinimulang pilitin ang maraming Hudyo ng Yemen na magpalit ng relihiyon sa Islam, marami sa kanila ang tumakas papunta sa silangang baybayin ng Africa. Meron ka rin mga Igbo na nagmula sa tribo ni Gad na tumakas sa pamamagitan ng Sahel Corridor at sa huli ay nakarating sa katimugang bahagi ng kasalukuyang Nigeria na tinatawag na Biafra. Literal na tinatawag itong Biafra sa loob ng Africa sa wikang Hebreo. At kaya nila napanatili ang Nida, napanatili nila ang pangtutuli, napanatili nila ang Rosh Chodesh, ang pagsisimula ng bagong buwan. Napanatili nila ang kashrut, napanatili nila ang pagkakakilanlan na sila ay bahagi ng Israel at balang araw ay babalik sila sa kanilang tahanan. At ngayon, ito na ang panahon na may paglalakbay, social media at kakayahang makarating sa iba't ibang lugar na ito. Responsibilidad nating kilalanin ang iba pa nating kapatid sa labas. Ang ilan ay kailangang sumailalim sa Jiyul o Chumad, iba't ibang pagbabalik loob ayon sa halakha at relihiyosong hukuman. Pero depende sa mapagpapasyahan, alam natin, tayong lahat, na merong isang bagay dito at kailangan nating alamin ito ng lubusan upang maibalik ang buong pamilya ng Israel pabalik. At binagawa mo ito, ibig ko sabihin, hindi ito dumaan ng walang pagtutol. Ibig ko sabihin, isa ka ng mandirigma, isang sundalo. Ikaw, alam mo, isa kang sundalong malayo sa pamilya at kinailangan mong lumahok sa digmaan sa Gaza at pati na rin sa Lebanon. Kaya't inilalagay mo ang sarili mo sa matinding pagsubok at ipaliwanag mo ang tapang na kaakibat ng lahat ng iyan. Siyempre, nakikita ko ang sarili ko bilang isang mandirigma ng liwanag. Hindi ako mandirigma para lang makipagdigma at hindi rin ako nabubuhay sa liwanag para lang mabuhay sa isang uri ng realidad. Nandito ako para lumikha ng isang realidad ng liwanag. Sa kasamaang palad, may mga kaaway tayo ngayon at minsan, kailangan mong tumayo at lumaban. Kaya noong Oktubre, 7 bumalik ako sa Kfar Aza. Tinawag akong muli bilang reservista. Lumaban noong gabi ng Oktubre, 7 sa Kfar Aza laban sa Hamas. Tapos unang unit na pumasok sa Khan Yunis sa Gaza at Al-Aida sa Lebanon. Sa ilang araw, babalik ulit ako sa Lebanon. Iyan ang pisikan na labanan, pero may ideolohikan na labanan din. Sa mundo, nagkakaisa ang iba't ibang ekstremong panigna. Ang mga Hudyo ang pinagmumula ng problema. Nakikita tayo ng kanan bilang kaliwa, ng kaliwa bilang kanan ng mga puting supremasista, ng mga neo-Nazi bilang pangunahing kaaway, ng mga itim na supremasista, ng mga tagasunod ni Farrakhan, ng mga ekstremistang Kristiyano, ekstremistang Muslim at ekstremistang secular na tao. Nagkakaisa ang mga ekstremista na ang mga Hudyo ang problema. Para sa akin, hindi dahil may masama tayong ginagawa, kundi dahil hindi pa sapat ang ating ginagawa. Bilang mga Hudyo, may bisyon at layunin tayong gawin ang tikkun olam, paghilam ng mundo, at maging olagoyim, ilaw sa mga bansa. Ano ang ibig sabihin ng paghilam ng mundo? Saan man may galit, init, materialismo, idolatria, kailangan nating ayusin yon. Ano ang ibig sabihin ng maging ilaw sa mga bansa? Kapag ang mga tao ay nabubuhay sa dilim, hindi nila nakikita. Nagkakabanggaan sila sa isa't isa. Nakikita natin ang lahat ng mga bansa na nagkakabanggaan at nag-aaway. Tayo ang bansang dapat magbukas ng ilaw para makalakad ang mga tao. Ngayon, kung ang katawan ay may kanya-kanyang bahagi at bawat bansa ay may sariling tungkulin, ano ang bahagi sa katawan ng tao na nagpapagaling at nagbibigay lakas sa ibang mga organo? Ito ay ang immune system. Kapag ginagawa ng immune system ang tungkulin nito, gumagaling ang katawan, malusog ang katawan. Kapag hindi ginagawa ng immune system ang tungkulin nito, nagkakasakit ang katawan. Kaya hindi tayo sinisisi sa mga sakit dahil tayo ang lumikha nito. Tayo ay sinisisi sa mga sakit dahil may responsibilidad tayong itama ang mga ito. At iyon ang sinasabi ko. Tayo raw ang may sala sa maraming sakit noon, tulad ng bubonic plague. Lahat ay isinisi sa mga Hudyo. Kaya alam mo, sa huli, talagang nakikipag-ugnayan ka sa maraming tao, kahit sa kalye sa Amerika. May kakaiba kang paraan sa paghanap ng koneksyon habang nabibigay ng impormasyon. Epektibo ba ito para sa iyo? May nagsabi bang may mahalaga siyang sinasabi? At talagang hinanap ko pang matuto ng higit pa. Gusto kong malaman kung sino ang kausap ko. Mas matanda, mas bata, nasa kanan o kaliwa, relihiyoso, secular, Kristiyano o Muslim. Kapag alam ko na kung sino sila, mahahanap ko ang katotohanan sa kwento nila at makokonekta ko ito sa sarili kong katotohanan. Walang gustong makarinig ng mali ka, tama ako. Agad ka nilang tatandihan kahit tama ka at mali sila. Gusto nilang marinig na sila ang tama at kung paano pa sila magiging mas tama sa pananaw nila. Kaya kapag may nagpanong sa akin, Zionista ka ba? Sa tanong mo pa lang, halata ko ng kontra-Zionista ka. Kaya bago ako sumagot, ano nga ba ang ibig mong sabihin sa Zionismo? Kapag sinabi nila sa akin ng definisyon, malalaman ko agad kung saan sila nagkamali, ano ang tama, at paano ko maibibigay ang ibang definisyon para magpakita ng ibang pananaw. At sa tingin ko, ito ay isang kasangkapan sa komunikasyon para sa lahat. Kapag nakikipag-usap ka sa isang tao, ang punto ay hindi lang basta ulitin ang impormasyon na kaya mong sabihin sa harap ng salamin. Mahalagang maintindihan ka, kaya alamin muna kung sino ang kausap mo at iignay ang iyong katotohanan sa katotohanan nila. Wow, ang ganda. Ituloy mo ang mahusay na trabaho. Salamat, Rudy. Excited kami sa unang season ng docu-series. Hindi ito dahil sa champagne, Bazrat Hashem. Hashem.
At tungkol naman sa kasabikan, 8,000 atleta mula sa 40 higit bansa ang nasa Israel para makipagkumpetensya sa 40 higit sports sa ika-22 Maccabiah Games. Sumasali ang mga batang 15 taong gulang hanggang atletang 87 anyos sa Jewish Olympics na hitik sa sportsmanship at Zionismo. Sa opening ceremony sa Jerusalem, nagparada ang mga atleta ng bawat bansa at nagkaroon ng mga musikang nagpasigla sa stadium. Narito pang iba. Elector kasama si Stadion Teddy. Nagsimula ng bongga ang 2026 Maccabiah Games sa Puno Teddy Stadium sa Jerusalem. Katulad ng regular Olympics, ginaganap rin ang Jewish Olympics kada 4 na taon. Ngunit kinansela ito noong nakaraang taon dahil sa 12 araw na digmaan laban sa Iran. Ang digmaan ngayong taon laban sa Iran ay nagdulot ng alanganin sa kaganapan dahil may ilang atleta at buong delegasyon ng Canada ang hindi nakarating. Hindi laging hadlang ito sa libu-libong atleta mula sa 40 higit bansa na ipagmalaki ang kani-kanilang ban sa makulay at engranding opening ceremony. Napaka-emosyonal makita kung gaano karaming atleta ang narito. Lalo na yung mga galing pa sa malalayong lugar na nagsikap talagang makarating dito, ulan man o araw. Excited din kami tungkol sa koponan ng US na may mahigit 900 katao mula edad 14 hanggang 87. Maraming iba't ibang sports at mga aktibidad. Kasama ng chess, pickleball at iba pang masayang sports na wala nung bata pa ang iba sa atin. Kasama ako doon. Pinanggunahan ni na Michael Harpaz, isang Israeli-American host at Jewish-American influencer Montana Tucker ang event. Dadag pa rito, may mga musikal na pagtatanghal mula kina Eden Reichel at mga bituin ng Eurovision, Neta Barzilay at Yuval Rafael. Dumalo rin sina punong ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu at Pangulo na si Isaac Herzog. Maligayang pagdating sa inyong ikalawang tahanan. Nagtipon-tipon kayo dito sa Jerusalem sa napakagandang kaganapang ito mula sa iba't ibang panig ng mundo para sa pagbubukas ng ika-22 Maccabiah. Pinupuno kami nito ng labis na pagmamalaki at pinupuno rin ang stadium ng napakagandang enerhiya. Karamihan ng 2 linggong palakasan ay sa gitnang Israel. May ilan din sa Jerusalem at Hilagang Israel. Ngunit ito ay isang mahalagang pagbabalik sa normal para sa Israel at sa buong Jewish diaspora. USA, kabilang sa pinakamalalaking delegasyon, Argentina, Brazil, Mexico at ang USA. Mayroong 9 na raang Amerikanong atleta, coach, mentor, magulang at lolo at lola mula sa 40 iba't ibang estado na nakikipagkumpetensya sa Juniors Open, Masters, Paralympics. Sinasaklaw nito ang lahat ng antas. At kasama natin ngayon si Marshall Einhorn, ang CEO ng Maccabi USA. Ang saya kitang makita. Congrats, nagawa natin. Nandito ka na rin sa wakas. Salamat. Masaya akong nandito. Maraming taon itong pinaghandaan, lalo na matapos ang delay noong nakaraang taon. Talagang nakakatuwang nandito na kami ng opisyal at masimula ng lahat kagabi sa isang kamanghamanghang opening ceremony sa Teddy Stadium. Ganun nga, nandun ako at maganda talaga ang pagkakagawa. Matagal din naming hinintay yon. Nakaka-inspire makita ang mga bansang nabanggit ko at sunod-sunod ang mga tao. Nakakabilib kung paano ang ilan sa mga taong dumating ay, alam mo na, mas malayo pa syempre kaysa sa US. Bakit mahalaga na nandito ka, na kumakatawan at nakikisama sa amin dito sa Israel na dumaan din sa nakaraang 3 taon? Gusto ko yung feeling na parang buong mundo nagtipon sa stadium. Alam mo, naghahanda ang mga delegasyon sa kabila ng kalsada kaya napupuno ang arena ng iba't ibang bansa. Pero huli pumapasok ang US, kaya di namin nakikita lahat ng magagandang bansa na nagmamartsa sa Teddy Stadium. Kaya masaya akong naramdaman mo yon. Oo, mahalagang nandito tayo dahil ito ang pinakamalaking pandaigdigang pagtitipon ng mga Hudyo mula sa diaspora sa Israel mula pa noong Oktubre 7. At alam mo, matagal na naming hinihintay ang araw na ito. Alam mo, maraming hamon dito sa Israel at sa reyon. Para sa mga komunidad ng Hudyo sa buong mundo, mahalaga ang magsama-sama bilang iisang sambayan ng Hudyo upang magpakita ng pagkakaisa. At syempre, kasama ang Israel at mga Israeli. Dito mismo sa Jerusalem at sa Tel Aviv at sa buong bansa, napakahalaga talaga nito sa panahong ito.
Gaya ng nabanggit, ang delegasyon ay siyam na raang katao mula sa iba't ibang edad. Ikwento mo naman ang ilan sa pinakamalalaking tampok. Gusto ko yung may basketball para sa 45 pataas, 55 pataas at may 87 anyos na triathlete. Bukas na rin ito para sa mga junior. Iniisip ko na maraming mga atletang may potensyal na tiyak na magiging inspirasyon din sa mga batang nakatira dito. Pwede kong dalhin ang mga anak ko para manood ng tennis, halimbawa, malapit lang sa tinitirhan namin. Sa tingin ko, ang kagandahan ng Maccabia ay tiyak na ang tanawin at ang pagsasama-sama bilang mga Hudyo. Pero ang mga palakasan mismo ay napakasari-sari. Nabanggit mo na ang ilan sa mga iniaalok namin. Basketball, tennis, paddle, at ang bagong pickleball. Pwede nating pag-usapan pati ang mga age group. Meron din tayong open age category na parang Olympics karaniwan para sa 18 hanggang 30 taong gulang na mga atleta sa pinakamataas na antas ng performance. Pero gaya na nabanggit mo, meron din tayo mga junior athletes na nagsisimula sa edad na 14 hanggang 18. Meron din tayo mga masters athletes. Ako, alam mo, sa age category na papasukan ko ay yung 35 pataas. Alam mo, ang mga atleta natin sa US delegation ay may edad mula 14 hanggang 87 at halos lahat ng edad sa pagitan yan. Kaya naman, napakagandang lugar ito para sa mga atleta na nagsisimula pa lang at balang araw ay lalahok sa palakasan sa kolehi o posibleng maging profesional na atleta. Nagkaroon na tayo ng maraming atleta na nagtagumpay sa profesional na larangan, sa Olympics, pati na rin mga atleta na nasa huling bahagi na ng kanilang karera, maaring bumalik sa sports o naglaro ng sports buong buhay nila. At naghahanap na makipagkumpitensya laban sa pinakamagagaling na atleta mula sa mundo ng mga Hudyo, alam mo, sa kanilang partikular na e-sport at sa kanilang partikular na pangkat ng edad. Ang galing. Sige Marshall, maraming salamat. Excited kami sa 2 ligo ng kompetisyon. Maraming kamanghamanghang sports, pati chess at pickleball na talaga namang astig. Tama, inaasahan namin makita lahat doon at napakahalaga para sa amin ang mainit na pagtanggap ng mga tao sa Israel. Ramdam namin ang pagmamahalan na nakita namin at inaasahan naming magpatuloy ito sa mga susunod na linggo. Kahanga-hanga. Maraming salamat ulit. Salamat! Iyan ang lahat para sa episode ngayong linggo ng Jewish World Weekly. Salamat sa panunod. Bisitahin ang aming i-24 News YouTube channel, website o social media para mapanood ang particular na bahagi ng episode na ito at mamanakaraang episode. Ako si Emily Francis. Salamat sa panonood at shalom mula Tel Aviv.